Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala, nako, tila buhay pa yata itong si Cabral, no? 'Di ba ayon sa ating sinasabi natin nakaraan na hindi po tayo naniniwala na si Cabral ay nagpakatihulog. Sa akin tsore na naman, no, wag niyo ako susundan sa paniniwala. Sa akin paniniwala sa pananaw ko, may nagtulak kay Cabral, no? Pero ito po sa malalim nating mga pagre-research at sa mga malalim nating mga paghalungkat ng mga kakaibang mga kwento na malalim na hindi tinatalakay, may point. Katulad na nito na may tatak yung tatak ng kabaong ni Cabral na kaduda-duda, no? Sa nalaman nila na dito iikot ang ating kwento ngayon, no? Alam naman natin na si Cabral itong mga nakaraan usap-usapan na hindi daw ito namatay o nagpatihulog. Ayon sa isang veteranong mga na si Jason sa nagbigay siya ng tsorya na maaaring si Cabral kasama ni Vince. At di umano sinasabi ng karamihan nasa Europe daw itong si Cabral. Sabi niya ng iba, kung walang apoy, walang usok. Di ba? Hindi naman pwedeng mahirap gumawa ng basta-basta yung kwento kung walang may sumingaw, di ba? Pero hindi natin masasabi talagang tunay yung lahat na sinasabi nila hanggat di natin nakikita mata sa mata na talagang si Cabral ay naglalakad dun sa Europe, no? Ngayon, eto nga po, ayon po sa isang post na ng netizen, tignan, research ng mga detective netizens. Yan, siyempre, kalayaan natin maging detective di ba? Kahit dito man lang di ba? Pero hindi naman to porket tayo nag-detective ay tayo ay paniniwalaan na, hindi pa rin siyempre. Ang otoridad pa rin ng Pilipinas ang tunay na may karapatan dito at may lisensya sa ganito. Pero siyempre tayo makapag-aambag lang tayo ng idea at mga tips na maaari, di ba? Research ng mga detective netizens, kabaong ni Yussi Catalina Cabral, isang American brand daw at hindi available o walang brand distributor sa Pilipinas. Hindi din daw ito agaran na mabibili. Ayon sa mga netizen, kailangan daw orderin ang mga tacker casket para makarating sa bansa. Lalo tuloy nagdududa ang mga netizens na talagang fake death o patay-patayan ang kaso nito ni Yussi Cabral. Dahil alam naman natin si Yussi Cabral, isang napaka-importanteng tao. Itapon mo na si Gutesa, itapon mo na si Saldico, itapon mo na si Bunuan, itapon mo na sila Pangandaman, lahat itapon mo na. Huwag lang si Cabral. Dahil kung si Cabral na pag-uusapan, mahuhuli lahat ng big fish. No? At dito nakapagtataka, yung iimbita na si Cabral ng December 15 yata yon. At hindi siya nakadalo, December 18, 19, di tumalo siya sa bangin. Yan ang ating nababalitaan, no? Ngayon, sa kabila ng pagtalo niya sa bangin, hindi makita maski ang bangkay niya dun sa bangin. Oo, bagaman, siyempre, naniniwala naman tayo sa investigador, lalo si John Vic na sinasabi, ayon daw na match daw yung DNA, yung forensic investigation, toxicology, tawag ba dyan? Pati mga kung ano yung tawag doon, autopsy report na tugma nga kay Cabral yon. Pero syempre, marami nagdududa mga netizen hanggat hindi nakikita yung katawan o yung mismong di umano'y tumalon doon na si Cabral yon, ay syempre may mga nabubuong mga pagdududa. Kaya ito, isa sa mga pagdududa na bubuo, yung mga ganitong usapin, tulad na ng pagtatak ng kabaong na to. Isang controversial na tatak ng kabaong na dito iikot ang ating kwento. Pero bago yan, naniniwala ba kayo na talagang si Cabral ay talagang isang napakahalagang tao na ito ay pinlalano ng maigi, binusisit, pinlano ng maigi para ito ay palabasin na patay-patayan? Lagay nyo nga sa baba kung talagang expert kayo sa datingan sa investigasyon. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-like and mag-subscribe, no? Para lagi kayo updated sa mga ganitong usapin, no? Malalalim, na ngayon nyo lang maririnig. Di ba? O, tuloy na natin to. Ito nga po, sabi dito po sa post, ayon sa kailangan doon, orderin sa tacker ng casket para sa makarating sa bansa. O orderin pa to sa ibang bansa. Lalo tuloy nagdududa ang netizen na talagang fake death o patay-patayan ang kaso ni Yussi Cabral.
nasa comment section ng website ng Tucker Incorporated na nakabase sa US, no? Ngayon, ang sabi dito, they say you can only buy the copy abroad. Actually, the comment on this post have point. Only US manufacturers have Tucker casket and they are not available in the Philippines. And there are no Tucker branches in the Philippines either. So even the copy, it seems, they prepared ahead of time and already ordered from US Tucker. Gusto patunugin dito, hindi kaya na-order na ang kabaong ni Cabral bago pala nangyari. Kasi ito, ayon sa pag-research natin, hindi ko alam kung totoo yun 10 to 30 days daw ang dating nito kung o-orderin mo. Pero kung may plan ka nito, kung may plan ka dito sa Pilipinas, pero batay sa mga nasa comment section, wala daw plan nito sa Pilipinas. Hindi ka pwede, agad na matay ka, okay, magpa-plan ka. Bakit Tucker pa pipiliin mo? Taka mahal to. Sabagay, may pera naman din si Cabral, pwede naman to. Kaso, hindi ito yung sa yung Tucker. Kumbaga, wala sa Pilipinas. Siguro, kung i-orderin mo para ito ba'y ikakopin mo sa sarili mo, ipaplan mo. Pero batay sa pag-research ng iba, wala daw talaga kahit sa plan. No? Nakapagkataka, bakit Tucker? Tucker po, ito po kasi yan, dito po yan, ayan, ito po yung pinakita sa, ayan, ito yung kabaong ni Cabral. Ayan, makikita po sa bandang baba, ayan po, Tucker po. Ibig sabihin, wala po ditong distributor ng Tucker o sa anumang plan daw, sabi ng mga tao sa netizen Kaya nga tanongin ko sa inyo, meron ba sa mga kamag-anak nyo na pumanaw na ganito tatak? O meron bang plan sa anumang St. Peter ba yun? O sa anumang mga plan na may ganitong Tucker? Tingnan nyo nga, sagutin nyo nga kung meron, no, para makatulong din tayo sa tuloy natin to. Okay, tuloy natin, magbasa tayo ng comment dito, ha? Ang gagaling ng mga detective netizen natin all around the forensic, AR detector, video analyst at ngayon pati kabaong may source din. Kudos mga idol. Hindi, syempre, lahat naman tao kasi nakatingin sa isang larawan at lahat dito, nakatingin sa larawan, syempre hindi maiwasan mag-imbestiga. 'Di ba? Ayan ang gagaling ng mga detective netizen natin all around forensic, AI detector, video analyst at ngayon pati kabaong. Sama-sama kasi mga tao ngayon gusto malaman ang katotohanan. Pero pag matatapos lang to pag pinakita yung kabaong na may lamay. At hindi lang lamay. At nakapagtataka dito, kung ba't bumili ng kabaong, pero sabi ni John Vic, dun sa programa niya na kausap niya pa kung saan kausap niya pa si Llamas, di ba sabi ng pamilya daw, ibibigay yung cellphone, lahat-lahat, pagkatapos na cremation. So, ibig sabihin, i-cremate. Kung i-cremate din pala, bakit bibili pa ng kabaong na ganito kamahal, na sabi 10 to 30 million daw ang halaga ng kabaong na to, Tucker, at i-cremate lang pala. So, ibig sabihin, itong kabaong na to, hiniram lang. Hindi, naguguluhan ako Hindi ko siya sabing buhay pa si Cabral, hindi ko siya sabing patay si Cabral. Sa papuntong ito, naguguluhan ako. Kung i-cremate pala, ayon kay John Vic, na galing sa kanyang bibig, after cremation, siya i-cremate. Para sa yung kabaong na Tucker na hindi malamang kung bakit galing sa Pilipinas, wala namang Tucker sa Pilipinas. O pag, let's say, may Tucker sa Pilipinas, para sa yung kabaong, hihiga lang siya dyan? Tapos, para saan? Anong gagawin? Itatago sa bahay? O ibibenta ulit? Walang bibili niyan, syempre. Di ba? Ano to? Saan ka nakakita na bumili ng kabaong muna, tapos i-cremate? Meron ba nun? Paano yung kabaong? Saan gagamitin? At ngayon lang ako nakakita ng burol na walang burol. Walang lamay. Walang publicity, walang media. Walang mga opisyal na dumalaw. At kaya ngayon, kumukunik lahat ngayon. Sabi, Diyos me, common sense, imported casket na Pilipinas. Hamilton, Basti Bill, Tucker, aside from original product of US, made in China. Meron din China. Yes, uncle ko, ganyang casket niya. Metal talaga, 2010. Siya namatay, worth 100K plus. Ayan, may nagsasabi, Dito kayo bumase. Kung nagsasabi, kung talagang Tucker ba yon? Ito ang website ng casket trading na brand. May nagsasabing meron daw Tucker sa Pilipinas at meron daw wala. May mga paliwanag, mas malamang yung paliwanag ng wala. Wala po akong alam na kabaong. Nalaman ko lang din ito dahil sa mga followers ng page na send info dito. Ito naman siya sabi ng Google na wala silang distributor sa Pilipinas. Ito sabi, Tucker Casket is an American-based company that does not appear
to have a direct presence dedicated distributor in the Philippines based on available information. The major supplier, funeral home. Mahal kasi ang takit. Kita nyo sa lolo nyo, 100,000 yun, ha? Sabi, ha? Pre-order delivered by Lazada. Aha, panalo na yan. Matagal nang pinaghandaan. Ayan, hindi ako sasabi niyan. Sila, hindi, meron yan nabibili sa St. Peter kami available yak. Biglang namatay dad ko, ganyan casket niya. Limited lang ang colors. We wanted black pero no black available that time. Kaya opted for white. Ito sabi. Ang sagot naman nito ni Jennifer, I am preparing to use Cabral. May kabaong po ang St. Peter na kahalaga ng 334,000. I have this kind of plan. Kung may plan siya na kinuha ng niyang pinakamahal unit, why not, di ba? Ito naman sagot sa kanya. Basahin natin. Di po nagbibenta ng St. Peter ng Tucker brand na casket. Search nyo po sa Google para makita nyo rin. Oh, ito pa sagot. Ang dami pong mga talagang naggalaban-laban na sila. Ang galing, well planned. Tanging may detective netizen ang nakakasolve ng crime na to. Madaming magandang kabaong sa Matias, Pampanga. Gawa ng mga local artisans, metalwood. Hindi ba pwede sa Shopee? Sa dami ng pera, di ba na walang yan, wala lang yan. Grabe, can afford talaga, may pera eh. May susi, lock pa yan. O, sabi, ang takir yata, may parang may gano'n. Special kasi, mahal talaga. Ayun, ayos, ibig sabihin, pinagplanuhan yung mamatay na, or tatakas. Ibig sabihin dito, para lumilitaw, patandaan na buhay pa nga siya dun sa takir na yun, no? Pero hindi natin masasabi, ulitin ko, hindi ko siya sabing buhay pa si Cabral. Ito lang yung mga nakikita ng netizen na kung may mga patandaan na tsorya lang naman, no, na buhay pa si Cabral. Pero, palalakasin lang ito kapag may nagsabi talaga na nakita nila sa Europe si Cabral. Hintayin pa natin ang mga susunod na araw kasi maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, no? Doon nila malalaman yon, no? Kasi ako nahihiwagaan din talaga ako eh. Mas nahihiwagaan ako, okay na, sige, nalaglag na. Okay na, tinulak na, sige. Pero nahiwagaan ako, ba't di ipakita ang bangkay? Hindi nila ibangkay. Ayaw nila i-viewing. Kahit man lang personal, ang media pumunta doon, makita. Katulad ng kay Akop. Nakapagtataka lang talaga. Tapos yung asawa, syempre nakaraan, di ba? Para bang pag ini-interview siya, wala lang sa kanya. Para, tumalon niya, nadisgrasya yan, sabi niya. Parang ganun kabilis siya magpasya. Para bang iniisip tuloy ng tao, ano ba to? Planado ba to? Tapos magmula sa mga gantong tatak ng kabaong na wala naman sa Pilipinas daw. Di ba? Kaya maski ang otoridad magugulat sa makikita nila kung sakaling ito ay malaman Na-order na agad, sabi Kasi alam ko, o-orderin to 10 to 30 days. Pero kaya nga pinakamagandang tanong dito, meron ba nito sa mga plan? At kung meron sa mga plan nito, hindi tapos ang usapan. Yeah. Ano yan? Agila ng mga nagdala ng custom check? Derek, anong episode na ba ito? Ano, ang bilis na kabili? US lang meron daw. O nakahanda talaga. Ayan sabi, di ba? I-cremate, kailangan ng maganda pang kabaong. Ito yung pinaka questionable tanong. Maski ako naguguluhan. Baka masagot nyo, lagay nyo nga dyan, baka masagot nyo. Bakit ka bibili ng magandang kabaong na galing pang US at kukuha ka ng plan na taker? Mahal nito. Search nyo. I-cremate ka rin din naman. Bakit ka kukuha ng sa madaling seta, ba't ka bibili ng kama, kung sa banig ka lang hihiga? Di ba? Ba't ka bibili ng hihigaan mong kabao kung i-cremate ka rin naman? Para saan? For viewing? Sasabihin na iba, hindi kaya ka niligay sa kabaong para yung mga bibisita sa'yo, may makakakita para may burol, lamay. Wala kang lamay yung nakikita So, para saan ang kabaong? Wala. May nakita ba kayong media na pumunta sa lamay? May nakita ba kayo isang ataol doon na binurulan? Wala tayong nakita. Meron sila doon. Pero, yung importante, makita ng taong bayan kasi sabi niya ng iba, naglingkod yan ng 40 years. May karapatan naman siguro ang tao na makita yan. Masuri yan. Di ba? Kasi napakahalaga ng kanyang files. Kaya naguguluhan yung mga tao. Di ba? Ano ba talaga ito? Tumalon? Nabuhay ba to? Ano ba to? Di ba? Kaya nga boss baka kaban din ng galing, pinambili dyan kaban ng bayan. May bayad ang reporter siguro. Imposible hindi naman presidente yung namatay. Siguro may nagpasimuno na planong drama palang mali sa flood control. Ginagawang pelikulang. Baon na sa limot. Pati ba naman kabahon pinaghahandaan na talaga, made in US pa talaga. Iba talaga Yusek.
kinasabagay, barya lang yan sa inyo. Grabe, kailangan talaga imported, mamimila ng casket na gagamitin. Di nahiya sa Pilipino. Oo. Inihulog o inilagay yung doon ng patay na. O baka naman tanimbang kayon. Malay natin, pinatakas pero nahulog, parang imposible nga naman. Kasi alam nyo, kahit sa pelikula, nangyayari talaga na yung decoy, yung mukha papapalitan. Bibili ng bangkay sa Porenarya, sorry ako lang to ha, saan napapanood ko sa pelikula. Bibili ng bangkay sa Porenarya, papalitan yung mukha, kamukha ni ganito, tapos ilalagay doon. No? Tapos, babalutan para hindi makita, ibuburol, hindi papakita. Parang ganon. Hindi natin alam. Tapos sabi si Cabral. Oh. Talagang ipinakatanda nila marami silang pera. Oh. Oh. Imported niya kabaong, laman naman ay lasog-lasog katawan. Oh. Di ba since cremate naman ang body, mga bonggang service ang casket talaga for viewing, marami talaga dito ignorante. Di ba since cremate naman ang body, mga bonggang service ang, wala kang viewing eh. Para saan ang kabaong? Pwede natin sabihin bakit hindi i-cremate, pwede natin sabihin, kaya kung i-cremate naman pala si Cabral, sabi ni John Vic, ha? Kung i-cremate naman daw pala si Cabral, ba't pa magkakaroon ng kabaong? O sige, pwede, magkaroon ng kabaong for viewing kasi. Wala kang viewing eh. Kaya nakapagtataka. Di ba? Inaayos pa ni Saldi ko. Mapadala dito kasi andun sa abroad. O tingnan mo, hindi ako lahat sa comment section doon, babasa ako ha. Gusto ko mabuksan yung kaisipan nyo. Kasi ako may sarili na akong kaisipan eh. Kung talagang si Cabral ba talaga, ayoko muna sabihin, eto muna, dahan-dahan tayo darating dyan. Di ba? Napaghandaan na. No. Basta, ang mananalo dito, tandaan nyo, ang mananalo dito, si Libiste, bandang huli. At meron akong sasabihin sa inyo, ayoko ha, atin lang to ha, meron ako sasabihin sa inyo na merong isang opisyal na hindi na uuwi ng Pilipinas. Yan lang masasabi ko sa ngayon muna. Kasi corner na siya sa Cabral Files. Hulaan nyo, ilagay nyo sa baba kung sino yon. Pag hindi umuwi ng Pilipinas yon, lumalakas ang porsyento na tungkol kay Cabral kung namatay ba talaga o hindi. Tsorya ko lang yan ha. Tsorya ko lang muna yan. Diyan muna tayo ha. Di ba? Pero matitiyak ako sa inyo, isang opisyal, hindi na uuwi ng Pilipinas. Sa akin lang yon, tsorya ko lang yon. Huwag yung paniwalaan, palaginip ko lang yon. Ngayon lang ba ako nakalata na nabudulo naman tayo? Ready na, well-planned lahat. San kayo dyan? Only in the Philippines. Di wow, sumakses ang drama nila. Even pictures doon sa nahulugan, wala. Wala ka, di ba? Hindi nakita sa nahulog. Hindi nakita, binalutan kagad. Pagburol, wala. Ni picture, wala. Di ba? Kakapagtaka lang ha. Galing. But kabilis means read, siguro yan nakaprepare na. Fake death, kung bayad yan detective, case closed na yan. Ano kakaiba sa kabaong na yan? Di ko siguro kaya buksan ni Satanas. Kakaiba na yan. Pati si Patay Ghost agad dahil sa Ghost Project. Nakakaduda talaga. Kahit gaano kamahal kabaong na walang kwenta yan. Pre-order na kabaong from US, pwede na pala yun. Mahirap kasi ito basta orderin eh. Hindi ito yung basa-basa na order, sabi ng iba. Sabi ng iba. Basahin pa natin ng iba. Bakit hindi pinapakita yung cadaver close coffin siya? Di ba? Tanim bangkay na naman. Tito Dev Imperial, what do you think? Sabi. Made in China. Sabi. Hukayin ang libingan ni Cabral soon kung mapatunayan na hindi siya yung laman, kakasuhan lahat ng involved. As of now, sige lang, respecting the husband decision. Muna, kaso nga lang, madaming haka-haka na baka hindi siya ang nasa loob ng kabaong niya. Kasi hindi wala nang viewing eh. Di ba? Hanggang kamatayan plano mga kawatan, panalo ang mga kawatan. Na-order na kaagad, dumating, na-deliver kaagad. Kung may plan, walang problema. Napaghandaan. Pinaship pa nakabili ng mahaling kabaong sa perang ninakaw sa kaba ng bayan. Matindig sana balahibo mo sa kakatago. Pagdusahan mo lahat ng kasalanan mo.
Maybe made to order yan. Eh di wow, sumakses yung drama nila, even pictures. Oh, ito pa. Hayop, pati ba naman kabaon ni signature brand. Fake dead. Oh, ang dami po. Oh. Kayo na po ang humatol dito. Kayo na po ang humatol dito. Kung eto ba ay naniniwala ba kayo na itong brand na to ng kabaong, the coffin cost, ayan o, the coffin cost, ayan talaga ya, those coffin cost 10 to 12 million. Ay, grabe. Akala ko 100,000 lang. 12 to 12 million pala. Was as funeral parlor. High-end about the coffin display in the showroom. She told me 10 million. It has crank mechanism. So the crops can be seen or low down. This was in 2019. Now, their funeral service has half million, more than 50 million. Hindi ko alam siya sabi nito. So, nakaplano na siyang patayin. Kaya sinadya siyang patayin dahil ayaw na autopsy. Yun na nga, ayaw yung autopsy, ayaw lahat. Nagpasaboy yan, nagpasabay yan. Iba pa, i-public viewing naman yan eh. Pag hindi, lokohan talaga yan. Ma'am, wala nga public viewing eh. Pili lang daw yung mga tao eh. Yung mga tao, di pa nakikita ng media kung ano yung, sino-sino yung mga yung dumalo doon. Blackout media ata pagka wala ni Cabral. Bakit? Marami madadamay. O tuwang-tuwa sila wala si Cabral. O alam nila na kahit allegedly na tumakas daw si Cabral, tuwang-tuwa sila na dapat ganun niya mangyari. Di ba? Oh. Smell fishy. Oh. Kayo na po ang humatol mga kababayan. Hanggang dito lang po muna tayo. Ilagay nyo lang po sa baba, naniniwala ba kayo na si Cabral ang nasa loob ng lamay na to? At may lamay pa ba? At naniniwala ba kayo, hindi ba kayo nakukompuse? Kung ikikremate din naman pala ang bangkay, bakit bibili pa ng kabao na taker na galing sa ibang bansa? Na kung talagang totoong deliver dito. Kung dyan ihimlay pala, ikikremate din naman pala. So, ibig sabihin, pag nahimlay dyan, sino gagamit nito? Ilalagay yung urn dyan sa loob ng kabao, sililibing? Hindi naman gano'n, di ba? Nakapagkataka. Complete lahat na nangyayari. Kayo bahala umusga, kayo na po. Ayoko umusga. May sarili akong umusga eh. Ito lang opinion ko lang binabato sa inyo lahat. Binabasa ko yung mga comment, no? Hanggang dito lang po muna. Tayo, paalam sa inyong lahat.